Sa aklat ng Habakuk, particular sa mga unang talata, Habakuk chapter 1 verse 1 to 11, nagtanong ang propeta kay Yahweh. Ipinahayag ang kalituhan at lungkot sa pagdama ng kasamaan at pagdurusa sa mundo. Tinanong niya, bakit ipinapakita mo sa akin ang kasamaan at pinaparanas mo sa akin ang mga paghihirap? Isang malalim at makatuwid na tanong ito na tinatanong din ng marami sa atin, lalo na kapag tayo ay naharap sa kasamaan, pagdurusa, at ay hindi pagkapantay-pantay sa mundo. Ang hinaing ni Habakuk ay sumasailalim sa pakiramdam na maraming mananampalataya kapag nakikita nila ang presensya ng kasalanan, hindi pagkapantay-pantay at pagdurusa. Sa kontekstong ito, maaaring pagnilayan natin ang ilang dahilan kung bakit hinayaan ng Diyos na makita natin ang kasamaan at paghihirap sa ating sarili at sa iba. Una, upang panatilihing mapagkumbaba. Kapag tayo ay nakaharap sa kasamaan, maging ito ay sa ating mga puso o sa makilos ng iba, ito ay nagsisilbing paalala ng ating likas na kahinaan at pagkakamali. Sa nakikitang pagkawasak sa paligid, napapaalala tayo na tayo rin ay may kakayahang magkasala at nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Ang paalala ng ganitong kalagayan ay nagpapalago sa ating pagpapakumbaba at nagtuturo sa atin na hindi tayo dapat magtiwala sa ating sarili, kundi sa Diyos. Pangalawa, upang panatilihing magpasakop sa Kanya. Ang mga pagsubok sa buhay, mga personal na paghihirap, ang pagiging saksi sa hindi makatarungang mga bagay, o ang pagkakaroon ng sariling mga kabiguan, ay nagiging daan upang magpasakop tayo ng lubos sa Diyos. Sa mga oras ng kalungkutan at pagkalito, madalas nating nararamdaman na kailangan natin ang gabay ng Diyos at ang Kanyang lakas. Ang nakikita nating kasamaan ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo ang may hawak ng lahat ng bagay at tanging Diyos lamang ang may kakayahang magdala ng katarungan at kaligtasan. At pangatlo, upang pahalagan natin ang ating ugnayan sa Kanya. Kapag nakita natin ang kasamaan sa paligid, nagiging mas malinaw sa atin ang ating pangangailangan ng awa at biyaya ng Diyos. Ang kamalayang ito ay nagtutulak sa atin upang mas mapaglalim ang ating relasyon sa Kanya. Dahil nauunawaan natin na tanging sa pamamagitan ng Kanyang intervention at katuwiran, maaari nating malampasan ang dilim ng mundong ito. Ang mga pagsubok at paghihirap na dulot ng kasamaan ay nagtutulak sa atin upang mas mapahalagahan ang pag-ibig, katarungan at ang huling pag-asa na binibigay ni Kristo. Sa Habakuk chapter 1 verses 1 to 11, sumagot ang Diyos sa propeta at ipinakita na siya ay kumikilos kahit sa gitna ng paghihirap. Bagamat nahihirapan si Habakuk na maunawaan ang plano ng Diyos, tiniyak siya na ang Diyos ay makapangyarihan at magdadala ng katarungan sa tamang panahon. Pinapakita nito sa atin na dapat tayo magtiwala na alam ng Diyos ang lahat ng kasamaan at muling gagampanan niya ang katarungan ayon sa kanyang kalooban, kahit hindi natin ito lubos maunawaan. Sa madaling salita, hinahayaan ng Diyos na makita natin ang kasamaan at mga paghihirap upang tayo ay magpakumbaba, magpasakop sa Kanya at mapalalim ang ating relasyon sa Kanya. Ang mga pagsubok na ito ay ginagamit ng Diyos upang hubugin ang ating pananampalataya at paalalahanan tayo ng ating pangailangan sa Kanyang kaligtasan at tulong. Mga kapatid, mahalaga ang ating emosyon katulad ng ginawa ni Habakuk. At mahalaga ang emosyon natin at nararamdaman natin. At tunay na pwede natin ibahagi ang lahat ng ito sa Diyos. Siya ay isang Diyos na maligaya at handang makinig sa atin. Ngunit bilang mananampalataya, mahalaga ring tandaan na hindi tayo tinawag ng Diyos na mamuhay ayon lamang sa ating nararamdaman. Ang ating mga damdamin, bagamat natural, ay hindi palaging sumasailalim sa kabuuan at katotohanan at kalooban ng Diyos. Sa mga oras ng pagsubok at pagdurusa, kadalasan ng ating mga emosyon ay nagiging malakas at maaaring magtakda ng ating pananaw sa mga nangyayari. Kung ating sariling boses o damdamin ang nangingibabaw, maaaring mahirapan tayong marinig ang tinig ng Diyos at maunawaan ang Kanyang kalooban. Sa halip na magpatalo tayo sa ating nararamdaman, dapat tayong maglaan ng oras upang tahimik at mapayapang makinig sa Diyos. Kung ikaw ay nagdurusa o nahihirapan, nais ng Diyos na marinig ang iyong hinaing. Ngunit higit sa lahat, nais niya na marinig mo rin siya. Nais niya rin gabayan ka at ipakita ang Kanyang kalooban. Ang Diyos ay may sagot sa bawat tanong, may kalakip na pag-asa at kagalingan para sa atin. Ngunit kailangan nating pakinggan siya at ito ay nangangailangan ng pagpapakumbaba at pagiging bukas sa Kanyang mga sagot, kahit na hindi ito laging ayon sa ating mga plano o inaasahan. Kaya, sa kabila ng ating pagdurusa, tandaan natin na ang Diyos ay hindi nag-iiwan ng Kanyang mga anak sa gitna ng hirap o kahirapan. Siya ay laging nandiyan, handang magsalita, magbigay gabay at magpatawad. Tanging sa pamagitan ng tahimik na pakikinig sa Kanya at pagkakaroon ng bukas na puso sa Kanyang salita, tayo ay tunay na matututo at Kanyang didisiplinahin.
Muli pagpalain tayo ng Panginoon. Dalangin ko na naging kalakasan ang mga salitang ito at pagpalain kayo ngayon at magpakailanman. Sa lahat ng nakaabot sa o natapos ang audio-video presentation or exhortation na ito, mag-comment lamang ng Praise the Lord sa ating comment section so that malalaman namin na nakarating kayo dito sa dulo. God bless you all.